Sa isang masikip na eskinita sa Bacoor, Cavite, sa likod ng palengke, kung saan amoy ng tuyo at putik ang bumabalot sa hangin tuwing umaga, may isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito nakatira si Eli, isang dalagang mananahi na sa murang edad ay natutong humawak ng sinulid, hindi para sa libangan, kundi para mabuhay. Wala na siyang ama. Pumanaw ito sa isang aksidente sa construction site habang nagtatrabaho sa Maynila. Ang kanyang ina naman ay may sakit sa baga at madalas na lang nakahiga. Kaya si Eli ang bumubuhay sa kanila, kasama ang dalawang batang kapatid na nasa elementarya. Bawat umaga, 5:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Eli. Naghahanda ng lugaw para sa pamilya, sinisilip ang iniwang aralin ng mga kapatid, at pagkatapos ay nagsusuot ng kanyang faded na polo na may markang Luningning Bridal Couture, Assistant Seamstress. Araw-araw siyang bumibiyahe papuntang BGC, 1 oras sakay ng jeep, tapos MRT, tapos lakad ng ilang kanto bago marating ang butik na kung saan siya nagtatrabaho. Hindi marangya ang posisyon niya sa shop. Siya yung tipo ng empleyado na halos hindi napapansin. Hindi siya pinapaupo sa harap ng customer. Nasa likod lang siya, nagtatahi, nagbabaste, o kaya ay naglalatag ng tela. Pero sa tahimik na paraan niyang pagtatrabaho, napapansin siya ng may-ari. Eli, yung tahi mo sa hemline ng veil ni Ma'am Lucy, pulido ha. Hindi ako napahiya. Sabi minsan ng senior designer nilang si Ate Vina. Tumango lang si Eli at numiti. Sabay yuko ulit sa makina. Isang araw, dumating ang isang lalaki sa butik na ang suot ay simple lang. Puting polo at itim na pantalon. Ngunit ang kisig at tindig nito ay di maitatangging may dugong mayaman. Sa una ay inakala ni Eli na isa lamang siyang bagong supplier. Pero nang pinuntahan siya mismo sa workroom sa likod para ipaayos ang napunit na tahi sa kwelyo ng polo niya, napalingon si Eli sa kanya. Pasensya na. Nasabit lang sa lamesa. Wala bang pwede mag-ayos nipo agad? Tanong ng lalaki. Ako na po sir, sagot ni Eli habang kinuha ang damit. Tahimik silang dalawa sa unang ilang minuto. Si Eli abala sa pagtatahi. Ang lalaki naman ay panay ang sulyap sa mga tela at mga sketches sa gilid. Ikaw gumawa ng mga to? Tanong niya. Opo, pero hindi po design, sample lang, sagot ni Eli. Tumango ang lalaki. Maganda. May mata ka sa detalye. Doon na nagsimulang dumalas ang pagdalaw ng lalaki sa butik. Sa mga susunod na linggo, nalaman ni Eli na Miguel pala ang pangalan nito. Palabiro siya, pero hindi bastos. May mga araw na aakyat siya sa workroom para lang bumili ng turon na dala ni Eli mula sa kanto. Paborito ko to sabi niyang minsan habang kumakain. Huwag mong sabihin ginagawa mo pa to sa umaga. Pumawa lang si Eli. Di sayang naman po yung mantika kagabi kung hindi ko ire-reuse. Hindi pa rin alam ni Eli kung ano talaga ang trabaho ni Miguel. Minsan ang alam niya, kontraktor. Minsan naman, parang negosyante. Pero hindi siya nagtatanong. Wala siyang balak magtanong. Kasi baka mawala ang tahimik niyang mundo kung sakaling malaman niya ang totoo. Bakit di ka sumasama sa lunch sa labas ng mga kasamahan mo? Tanong ni Miguel minsan habang sabay silang kumakain ng pansit canton sa gilid ng butik. Mas tipid po dito, tsaka mas tahimik, sagot ni Eli. Tahimik ka ng tao, no? Mumiti lang si Eli at tumango. Pero kahit ganun siya, ramdam ni Miguel na may lalim si Eli. Hindi ito katulad ng mga babaeng nakakasama niya sa corporate events. Wala itong alahas, wala ring makeup. Pero may dignidad ang bawat salita at kilos nito. Pagkaraan ng ilang buwan, si Miguel na mismo ang lumapit sa boutique owner para mag-sponsor ng event. Ipinakilala niya ang sarili bilang Miguel Carreon, CEO ng Carreon Buildwell Corporation, isa sa pinakamalalaking construction company sa bansa. Nagulat ang lahat, pati na si Ate Vina. Pero si Eli, hindi pa rin makapaniwala. Siya, CEO? Tanong niya kay Ate Vina nang wala na si Miguel. Oo, anak yan ng may-ari ng buong building na to. At di lang to, kundi pati yung katapat at yung coffee shop sa baba. Hindi alam ni Eli kung matatakot o matutuwa. Parang may biglang puwersang bumalot sa dibdib niya.
Hindi niya inaasahang ang lalaking simpleng tumatangkilik ng turon niya ay ganun na pala kataas ang nararating sa lipunan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Pinagmamasdan niya ang lumang makinang pamana ng kanyang lola na siya ring gamit niya noon para makagawa ng uniforme sa high school. Bakit kaya ako? Hindi naman ako espesyal? Mahina niyang bulong habang tinitingnan ang sariling mga kamay na sugat-sugat sa karayom. Kinabukasan, dumaan si Miguel sa butik. May dalang paper bag ng sapatos para sa kapatid ni Eli. Narinig ko kay Ate Vina na nag-aaral yung bunso mo. Baka kailangan niya ng bagong sapatos. Hindi na napigilan ni Eli ang luha. Sir, bakit po? Tanong niya. Kasi gusto ko lang. At sana wag mo na akong tawaging sir. Sagot ni Miguel, sabay tawa. Miguel lang, pwede bang Mugel lang? Simula na magpakilala si Miguel bilang CEO, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid ni Eli. Ang mga dati niyang kasamang mananahi na dating walang pakialam sa kanya, biglang naging mapagmatiyag, mapagtanong. Uy, Eli, totoo bang ikaw na raw ni Sir Miguel? Tanong ng isa habang nagkakape sa pantry. Hindi po, kaibigan lang. Maikling sagot ni Eli, sabay balik sa pagtatahi. Hindi siya sanay sa atensyon, lalo na kung galing sa chismis. Ngunit kahit pagustuhin ni Eli na itanggi o iwasan ang lahat ng ingay sa paligid, hindi niya maitatangging unti-unting lumalalim ang ugnayan nila ni Miguel. May mga araw na susunduin siya nito matapos ang shift niya. Minsan ay sabay silang kakain sa isang karinderya malapit sa terminal. Hindi siya dinadala sa mamahaling restaurant. Hindi dahil kuripot si Miguel, kundi dahil alam nitong hindi komportable si Eli sa mga ganoong lugar. Isang gabi, habang nasa tapat sila ng isang tahimik na bakery na 24 hours bukas, sabay silang kumakain ng pandesal at mainit na gatas. Alam mo, dito ako madalas dati, sabi ni Miguel, habang pinagmamasdan ang ilaw ng poste. Tuwing bad trip ako sa board meetings, dito ako naglalakad mag-isa. Walang nakakakilala, walang kumikilala. Napatingin si Eli. Hindi ko akalaing naglalakad ka sa ganitong lugar. Akala ko, puro helipad at elevator ka lang. Napangiti si Miguel, yun ang akala ng marami. Pero pagod na ako sa mundo na laging may tanong kung anong brand ng relo mo, kung ilang milyones ang ginastos mo sa meeting, o kung sinong kasama mo sa huling fundraising event. Natahimik si Eli. Hindi niya inasahang may ganitong kabigatan ang mundo ng isang taong akala niya ay puro karangyaan lang ang nasa paligid. Hindi ko kasi alam kung saan ako lulugar, Miguel. Parang hindi ako kasya sa mundo mo. Mahina niyang sabi. Tumango si Miguel. Ayoko ng mundo kong yon kung wala ka. At doon, sa simpleng upuan sa bangketa, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, nagsimula ang isang tahimik, ngunit malalim na pagmamahalan. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting naramdaman ni Eli ang pagbabago sa kanilang samahan. Hindi na siya kinakabahan tuwing dumarating si Miguel. Hindi na siya nagtataka kung bakit siya nito dinadalhan ng baon tuwing lunch break. At mas lalong hindi na siya nagtatanong kung bakit sinasamahan siya nito sa palengke tuwing linggo. Parang naging natural na lang. Parang matagal na silang bahagi ng isa't-isa. Ngunit sa likod ng tahimik na pagsasama nilang dalawa, nagsimulang magtanong si Eli sa sarili. Ano ba talaga ako sa kanya? Kaibigan? Kasama? Wala pang linaw. Pero kahit walang label, ramdam niya ang respeto. Tuwing kasama niya si Miguel, hindi niya kailanman naramdaman na siya'y maliit. Hindi siya pinaparamdam na mahirap siya o salat sa oportunidad. Bagkus, pinupuri pa siya sa bawat simpleng bagay na nagagawa niya. Isang beses, habang nag-aayos siya ng zipper ng isang wedding gown sa butik, lumapit si Miguel at pinanood siya. Kung ako ikakasal, gusto ko ikaw ang gagawa ng gown ng bride ko. Napatingin si Eli. Bakit naman ako? Sabay tawa. Kasi, diba sabi mo, dapat marunong ang bride magluto ng adobo, magtahi ng butones, at di takot mag-jeep? Pangiti-ngiti si Miguel habang sinasabi ito. Hindi alam ni Eli kung seryoso ito o biro lang, pero alam niyang may kahulugan sa likod ng bawat salitang binitiwan. Dumalas ang pagbisita ni Miguel sa bahay ni Eli. Hindi man marangya ang lugar, naging tahanan ito sa kanya.
Doon siya unang nakatikim ng sabaw ng tinola na may patola at walang magic sarap. Doon siya unang nalamangan sa laro ng sungka ng bunso ni Eli at doon niya naranasan ang yakap ng isang inang may sakit na hindi kayang bumangon pero sinasadyang gumapang palabas ng silid para lang makita ang bisita ng anak. Salamat hiho sa pagdala ng vitamins, sabi ng ina ni Eli habang hawak ang kamay nito. Ma, wag na po kayong gumalaw. Huwag niyo na po ako pasalamatan, sagot ni Miguel. Habang maingat na tinatakpan ng kumot ang paa ng matanda, wala na si Miguel sa mundo ng negosyanteng sinusunod ng mga tao sa opisina. Sa bahay ni na Eli, isa lang siyang simpleng lalaking nanliligaw at gustong matanggap. Isang gabi, habang papauwi sila mula sa grocery, sinabi ni Eli, Miguel, iyokong maging sagabal sa'yo. Kung may ibang taong mas babagay sa'yo. Hindi na siya natapos. Ininto ni Miguel ang sasakyan sa gilid ng daan at tiningnan siya sa mata. Baka kasi ang akala mo, ako yung may hawak ng direksyon ng relasyon natin. Pero ang totoo, ikaw yung tinataya ko ngayon. Hindi kita pinili dahil convenient ka. Pinili kita kasi ikaw ang gusto ko. Kahit magulo, kahit mahirap, kahit di swak sa blueprint ng pamilya ko. Hindi nakasagot si Eli. Pero sa gabing iyon, kahit walang kasunduan, walang halik, walang yakap, ramdam niyang isa ng pangako ang binitiwan ni Miguel, na hindi siya iiwan at hindi lang ito biro. At sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, habang umaambon, bumaba sila ng sasakyan at sabay na naglakad sa kalsada. Walang payong, walang plano, pero may kapwa hawak na tiwala. Hindi man tuwirang binigkas, unti-unting naging tahimik na kasunduan kina Eli at Miguel ang damdaming namamagitan sa kanila. Walang grand gesture, walang formal na ligawan, pero bawat araw na dumaraan ay nagiging mas matibay ang samahan nila. Mas madalas na ngayon si Miguel sa bahay nila Eli, mas sanay na rin ang mga kapatid niya sa presensya ng binatang minsang inakala nilang politiko o artista. Ngunit isang umaga, habang inaasikaso ni Eli ang mga bridal gowns sa boutique, isang matinis na sigaw ang narinig niya mula sa harapan ng shop. Naku, Eli, ingnan mo to, sigaw ni Ate Vina, sabay hablot sa cellphone at ipinakita ang isang viral video. Sa loob ng ilang segundo, napako ang mata ni Eli sa screen. Doon, nakatayo si Miguel sa harap ng maraming mamamahayag, nakasuot ng itim na suit, nakangiti, habang ipinapakilala sa media ang bagong proyekto ng Carrion Buildlel Corporation. Ang pangalan niya ay sinambit ng MC, kasunod ang pamagat na Youngest Billionaire CEO in the Country. Natigilan si Eli, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Alam niyang may kaya si Miguel. Alam niyang boss ito ng kung anumang kumpanya. Pero hindi niya inaasahang ganito alawak ang impluensya at pangalan ng lalaking minahal niya. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya mapatingin sa mga kasamahan niyang nagsisimula ng magbulungan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi niya kinausap si Miguel. Wala siyang text. Hindi siya sumagot sa tawag. Hindi siya galit, pero nalito siya. Hindi niya alam kung bakit itinatago ng isang taong sobrang totoo sa kanya ang ganitong klaseng katotohanan. Sa simpleng mesa kung saan siya karaniwang nagtatahi ng damit tuwing gabi, nakaupo lang siya, pinagmamasdan ang lumang cellphone na ilang ulit nang nag-vibrate. Makalipas ang 2 araw, dumating si Miguel sa butik, hindi para ipaayos ang damit, kundi para humarap kay Eli. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa may pinto. Tahimik si Eli. Puno ng tensyon ang paligid. Pati ang mga kasamahan niya ay nagsitigil sa paggalaw. Naglakad silang 2 palabas ng butik, dumiretso sa may mini park sa tapat, naupo sa isang konkretong bench sa ilalim ng punong balete. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong ni Eli habang nakatingin sa paa. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Huminga ng malalim si Miguel. Eli, hindi ko tinago dahil ikinahihiya kita. Tinago ko kasi takot akong mag-iba ang tingin mo sa akin. Gusto kong makilala mo ako hindi bilang CEO, kundi bilang ako. Yung lalaking kumakain ng turon mo, yung nagpapatahi ng olo, yung nagkakape sa tabi ng makina mo. Tumulo ang luha ni Eli pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi ko naman hinihingi na sabihin mo sa lahat. Pero ako, sana ako alam ko, sabi niya. Inagkatiwala o sa iyo ang pamilya ko.
pati sarili ko. Tapos ako pala yung huling nakaalam kung sino pa. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hanggang sa marahan na hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Wala akong ibang mahal, Eli. At kung kailangan kong isuko ang pangalan ko, ang kumpanya, ang lahat, para lang maniwala kang totoo to, gagawin ko. Hindi agad sumagot si Eli. Pero sa tingin niya sa mga mata ni Miguel, alam niyang hindi ito nagbibiro. Hindi rin ito gumagawa ng drama. Totoo ito, sinsero. At sa puso niyang matagal nang nasanay sa mga pagtitiis, ramdam niya na ito na ang pagkakataong kailangang sugalan. Simula noon, mas naging bukas na si Miguel sa kanyang mundo. Isinama niya si Eli sa isa sa mga site visits nila sa Pampanga. Ipinakilala niya ito sa mga empleyado bilang special friend. Kahit alam ng lahat na higit pa roon ang turing niya. Maraming nagtaka, may ibang hindi maitago ang pagtaas ng kilay. Pero wala siyang pakialam. Isang gabi, habang nasa rooftop ng isang bagong tapos na building ng kumpanya, sabay nilang pinanood ang city lights. Dito ako madalas mag-isip, ani Miguel. Dito ko pinaplano lahat ng projects, lahat ng expansion. Tumango si Eli, sabay hawak sa braso niya. Ganda pala ng tanawin kapag mataas ang tingin mo. Pero ako, sanay akong tumingin sa lupa. Napangiti si Miguel. Kaya nga ikaw ang kailangan ko. Para lagi akong bumaba, bumalik sa lupa. At sa gabing yon, wala nang tanong sa pagitan nila. Lahat ng duda napalitan ng tahimik na pagkakaunawaan. Ngunit habang lalong lumalalim ang relasyon nila, unti-unti ring nararamdaman ni Eli ang pagbabago sa paligid. Hindi na siya tinitingnan lang ng mga kasamahan sa butik bilang simpleng mananahi. Pinag-uusapan na siya, sinusulyapan. Pinupuna ang bawat kilos. Kahit si Ate Vina, minsan ay nauhuling nagiging malamig ang tono. Buti ka pa, Eli. Milyonaryo ang boyfriend. Anito minsan habang nakakunot ang noo. Hindi alam ni Eli kung papaano sasagutin. Pero mas malala ang sumunod. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, may isang lalaking hindi niya kilala ang sumabay sa kanya. Miss, ikaw ba si Eli? Yung girlfriend ni Miguel Carrion? Nagulat siya. Bakit po? Tanong niya. May naghahanap po sa inyo. Gusto po kayong makausap ng ina ni Miguel. At doon nagsimula ang tahimik na pag-ikot ng mga mata ng kapalaran. Mula sa simpleng pagmamahalan, papunta sa mundong hindi basta-basta tinatanggap ang mga galing sa mababang antas. Pero buo ang loob ni Eli. Hindi siya umibig para lang saktan at lalong hindi siya babaliwalain ng basta-basta. Kung tunay ang pagmamahalan nila ni Miguel, ito ang magiging patunay. Maaga pa lang ng linggo nang ihatid ni Miguel si Eli sa isang restoran sa Taguig na paboritong kainan ng kanyang ina. Tahimik si Eli sa loob ng sasakyan. Mahigpit ang kapit sa kanyang maliit na bag. Suot ang isang simpleng bestidang puti na siya rin ang tumahi. Pilit niyang pinapakalma ang sarili pero hindi niya maikakaila ang bilis ng pintig ng puso niya. Hindi dahil sa kaba na baka hindi siya magustuhan, kundi dahil sa posibilidad na ang simpleng pamumuhay niya ay hindi sapat para sa mataas na pamantayan ng ina ni Miguel. Relax lang, si Mama. Matapang lang sa umpisa, pero mabait din yan. Sabi ni Miguel habang iniaabot ang kamay ni Eli bago bumaba ng kotse. Ngumiti lang siya at huminga ng malalim. Pagpasok nila sa loob, agad niyang nakita ang babaeng naka-pastel pink na barong dress. Nakaupo ng tuwid, may hawak na basa ng tsa at may pagkabagsik ang mukha kahit nakangiti. Good morning, Mama. This is Eli. Bungad ni Miguel. Tumayo ang ginang at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. So ikaw pala si Eli? Wika ng ginang, sabay abot ng kamay, ngunit may kapansing-pansing lamig. Yes po, ako po yung tinutukoy ni Miguel. Sagot ni Eli ng magalang. Sabay yuko. Umupo silang tatlo. Pinilit ni Miguel na panatilihing magaan ang usapan. Pero tuwing susubukan niyang ipasok si Eli sa diskusyon, palaging may sabat si Doña Carmela na tila ba may bahib ng pangmamaliit. Anong kurso mo sa college? Tanong ng ginang. Wala po akong natapos. Tumigil po ako para magtrabaho, sagot ni Eli. Napailing ang ginang, sabay nguya ng tinapay. Sayang naman, pero mabuti na lang at may trabaho ka na rin kahit paano. Nagkatinginan sina Miguel at Eli. Ma, sabat ni Miguel. Si Eli ang tumutustos sa buong pamilya nila.
Matagal ko na siyang hinahangaan sa sipag at diskarte. Tumaas ang kilay ng ginang. Sana hindi mo rin siya hinahangaan sa ambisyon, anak. May mga babaeng magaling dumikit sa pera. Hindi alam ni Eli kung paano siya napaupo ng mastuwid sa kanyang silya. Hindi niya inaasahan na sa unang pagkakataon pa lang ay haharapin niya ang tahasang pagdududa. Ngunit pinili niyang tumahimik. Sa halip na sumagot, inabot niya ang baso ng tubig at uminom ng marahan. Hindi siya sanay makipagbangayan, ngunit hindi rin siya basta sumusuko. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Eli na hindi siya tinatanggap ni Doña Carmela. Kapag dumarating si Miguel sa butik, may mga kasamang gwardyang pinadala ng ina niya upang bantayan ang kaligtasan ng anak. Kapag sinasama siya sa events, ilang beses nang narinig ni Eli ang mga kaibigang matrona ni Doña Carmela na pabulong na nagtatanong, siya ba talaga ang girlfriend ni Miguel? Taga saan nga raw? Sa mga pagkakataong iyon, tinitiis ni Eli ang bawat sulyap, bawat panlilibak, at bawat ngiti na may panghuhusga. Isang hapon, habang nasa coffee shop si Eli na may inaayusang sketch para sa bagong design ng wedding dress, lumapit sa kanya ang isa sa mga kaibigan ni Doña Carmela. Iha, sayang ka. Bata ka pa. Kung ako sa'yo, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundo na hindi para sa'yo. Tumango lang si Eli, pinilit ngumiti. Ngunit sa kanyang loob, parang binubuksan ang sugat na matagal ng pilit tinatakpan. Hindi nagtagal, isang pribadong investigador ang dumating sa bahay nila Eli. Ayon sa lalaki, pinapahanap daw siya para i-verify ang kanyang background. Baka raw may mga tinatagong kaso o kung anong koneksyon sa kung sino, sambit ng lalaki. Pinagtabuyan siya ng kapatid ni Eli. Nang malaman ito ni Miguel, agad niyang hinarap ang ina. Mama, sobra na to. Galit na wika ni Miguel habang magkausap sila sa garden ng bahay nila. She's not a criminal. She's not gold digging. She's kind, hardworking, and she's the only real thing I've had in years. Tahimik lang si Doña Carmela habang nakaupo, iniikot ang singsing niya sa daliri. Anak, gusto ko lang siguraduhin na hindi ka niloloko. Sa tagal kong nabubuhay sa mundo ng negosyo, napakarami ko nang nakitang babaeng magaling magkunwaring santo. Hindi siya ganun, matigas na sagot ni Miguel. At kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko siya bibitawan. Kahit anong gawin mo dahil sa pagtutol ng ina, mas lalo pang tumindi ang determinasyon ni Miguel. Ngunit si Eli, sa kabila ng pagtatanggol ni Miguel, ay unti-unti ring napagod. Sa bawat araw na pinagdududahan siya, sa bawat linggong may bagong paratang. Tila ba nauubos ang kanyang lakas. Pero hindi siya umaatras. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa paniniwalang may tamang panahon para mapatunayan ang lahat. Hindi ko siya ipinaglalaban para lang magpatunay na mahal niya ako. Wika ni Eli sa sarili habang nagsusulat ng bagong disenyo sa kanyang sketchpad. Ipinaglalaban ko to kasi alam kong totoo ako at hindi kailanman mali ang maging totoo. At sa pusong sugatan pero matatag, nagsimula siyang humandang harapin pa ang mas masalimuot pang laban. Hindi para makuha ang loob ng isang mayamang ina, kundi para ipaglaban ang lugar niya sa mundong pilit siyang itinataboy. Habang mas tumatagal ang relasyon nina Eli at Miguel, mas lalo ring lumalalim ang mga ugat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at ng pamilya ni Miguel, lalo na ng ina nitong si Doña Carmela. Sa bawat hakbang nilang palapit sa isa't isa, tila may bagong balakid na inilalapag ang kapalaran at madalas ay galing mismo sa mga kamay ng taong dapat sanay unang sumuporta. Isang araw, habang pauwi galing butik, nadatnan ni Eli sa kanilang bahay ang isang lalaking nakabarong na may daladalang makapal na folder. Ikaw po ba si Elista Maria? Tanong nito. Tumango siya, kabado. May pinapadala pong notice sa inyo ang Bangko Sentral. May utang pong hindi nabayaran sa ngalan ni Ginoong Alfredo Stamaria, ama ninyo. Natigilan si Eli. Matagal na pong patay ang tatay ko, sagot niya. Opo, ngunit hindi pa po bayad ang naiwan niyang loan. At dahil kayo ang listed next of kin sa dokumento, kayo po ang naaatasang managot sa natitirang balanse. Kumuha siya ng kopya ng papel, halos manginig ang kamay habang binabasa ang halagang lampas kalahating milyon. Hindi na niya alam kung matatawa siya o iiyak. Sa gitna ng kanyang pagtitiyaga sa buhay, heto na naman,
Isang nakaraang pilit bumabalik para guluhin ang kasalukuyan. Kinagabihan, agad niyang sinabi ito kay Miguel. Walang problema, ako na bahala. Mabilis na sagot ng binata. Hindi Miguel, ayokong isipin ng mga tao na umaasa lang ako sa'yo. Ayokong masabi ng nanay mo na isa na namang utang lang ang habol ko. Hinawakan siya ni Miguel sa kamay. Hindi kita tinutulungan dahil kawawa ka. Tinutulungan kita kasi mahal kita. Ngunit hindi lang pala ang utang ang kinakalaban nila. Makalipas lamang ang ilang araw, kumalat sa social media ang isang blind item mula sa isang kilalang entertainment vlogger na tila tumutukoy sa kanilang dalawa. Isang CEO raw ang nauugnay sa isang babaeng mananahi na di umano'y ginagamit lamang ang relasyon upang makalapit sa mga investors at matanggal ang mga personal na utang. Bagamat walang pangalan, malinaw sa mga comment section na si Miguel at Eli ang pinatutungkulan. Masakit, hindi dahil sa tsismis, kundi sa bilis ng pagkalat at sa dami ng taong naniniwala. Sa loob ng opisina ni Miguel, nagsimula ring mabahala ang mga board members. Ilang major investors ang biglang umurong sa deal. Isa sa kanila ay kaibigan ng pamilya ni Doña Carmela. Kung hindi mo maputol yung relasyon mo sa babaeng yan, baka pati reputasyon ng kumpanya mo malubog, mariing babala ng isang board member. Pero tumindig si Miguel. Kung ang integridad ng kumpanya ko ay nakadepende sa panlilibak sa isang inosente, hindi ko na kailangang ipaglaban pa ang partnership na to. Nalaman ni Eli ang mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng isa sa mga tauhan ni Miguel. Hindi agad sinabi ng nobyo sa kanya ang epekto ng mga chismis at pag-uurong ng mga investors. Nang harapin niya ito, tahimik lamang si Miguel. Ayokong madagdagan pa ang iniisip mo, wika nito. Hindi mo ba naiisip, Miguel, na baka ako talaga ang problema? Tanong ni Eli habang tumutulo ang luha sa pisngi. Simula nang dumating ako, parang sunod-sunod na ang nawawala sa'yo. Investors, tiwala ng mga tao sa paligid mo. Hinawakan siya ni Miguel sa magkabilang pisngi. Eli, matagal ko nang pinili ang landas na ito. Kahit walang investors, kahit walang suporta ng pamilya ko, basta kasama kita, kaya kong bumuo ulit ng panibagong mundo. Pero kahit gaano katibay ang paninindigan ni Miguel, may mga gabin pa ring tahimik si Eli, nakatulala sa kisame habang pinapakinggan ang hilik ng kapatid at ang pag-ubo ng kanyang ina sa kabilang kwarto. Tama pa ba to? Tanong niya sa sarili. Hindi siya naghahangad ng marangyang buhay. Ang tanging gusto lang niya ay ang makasama ang taong mahal niya. Pero bakit parang sa bawat paglapit niya sa kaligayahan ay mas lalo siyang inilalayo ng mundo? Minsan, habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang ilang matatandang babae sa kanto na bulungan ng bulungan habang dumaraan siya. Yan yung sinasabi ko sa news di ba? Yung babaeng sinasabing pinalulubog daw ang kumpanya ng mayamang nobyo niya. Hindi siya tumingin, hindi siya nagsalita, pero sa puso niya parang may panibagong sugat na binuksan, sugat na walang balat na dumaan diretso sa puso. Gayunman, sa kabila ng lahat, pinili ni Eli na magpatuloy. Pinilit niyang manatili sa butik kahit alam niyang pinagbubulungan na siya roon. Nang may isang bride na tumanggi sa design niyang gawa dahil baka malas, tinanggap niya ito nang walang imik. Ngunit kinagabihan, habang tinatahi ang isang lacy sleeve ng bagong gown, may dumating na babae, isang client ng butik na matagal nang hindi nagpapakita. Ikaw pa si Eli? Tanong nito. Narinig ko ang kwento mo at gusto kong ikaw ang gumawa ng wedding gown ng anak ko. Nagulat si Eli. Bakit po ako? Tanong niya. Dahil sa lahat ng naririnig ko, ikaw lang ang consistent. Tahimik, matino, hindi gaya ng iba na puro pa-impress. At kung kaya mong panindigan ang sarili mo sa gitna ng ganitong paguluhan, kaya mo ring gumawa ng gown na may puso. Sa unang pagkakataon, napaiyak si Eli. Hindi dahil sa awa, kundi sa isang sandaling pag-amin na sa likod ng lahat ng galit at pagdududa ng mundo, may iilang mata pa ring nakakakita sa totoo niyang pagkatao. At sa gabing iyon, habang binabalot niya sa tela ang bagong sinimulang gown, nagpasya siya. Kahit ilang pagsubok pa ang dumating, kahit ilang taong bumaluktot ng katotohanan, hindi siya aalis sa tabi ni Miguel. At lalong hindi siya tatalikod sa sarili niyang dangal. Mabilis lumipas ang mga linggo matapos ang sunod-sunod na pagsubok sa relasyon ni na Eli at Miguel. Bagamat hindi tuluyang nawala ang bulungan,
unti-unti ring humupa ang ingay. Hindi dahil nalimutan ng mga tao, kundi dahil nagsimulang tumahimik ang magkabilang panig. Pero ang katahimikan iyon ay tila nagbabadyang may paparating na panibagong bagyo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa butik, niyaya ni Miguel si Eli sa isang maliit na restaurant sa Antipolo. Tahimik ang lugar, may tanawing city light sa ibaba, at may musika sa background na halos pabulong lang sa hangin. Ang ganda rito, sabi ni Eli habang pinagmamasdan ang mga maliliit na ilaw sa paligid. Akala ko may business meeting ka ngayon, dagdag pa niya. Meron dapat, sagot ni Miguel. Pero mas importante ka, hindi sumagot si Eli, ngumiti lang. Nakasuot siya ng simpleng blusang puti at paldang itim. Yun lang ang kaya niya, pero para kay Miguel, tila siya ang pinakamagandang babae sa buong gabi. Habang abala sila sa pagkain ng inihaw na manok at ensaladang may manggang hilaw, nagsimulang magsalita si Miguel ng mas seryoso. Eli, ilang buwan na rin tayong ganito. Alam kong hindi naging madali para sa'yo lahat ng pinagdaanan natin. Pero kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pinipili ko. Tumigil siya saglit, saka inabot ang maliit na kahon sa loob ng kanyang bulsa. Napasinghap si Eli. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang kahon at sa loob nito, isang simpleng singsing ang nagniningning sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Walang mamahaling bato, walang engravement, pero ramdam niya agad ang bigat ng kahulugan nito. Eli sta Maria, sabi ni Miguel, hindi ko maipapangaong magiging madali ang lahat. Pero kaya kong ipangako na sa bawat gulo, sa bawat hamon, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Papakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha ni Eli bago pa man siya makasagot. Napahawak siya sa dibdib niya, pilit pinipigil ang paghikbi. Hindi niya inasahan na sa gitna ng mga pagdududa ng mundo, sa gitna ng pangagalit at pananakit, may isang lalaking titindig at mag-aalok sa kanya ng buhay na magkasama. Oo, bulong niya, halos hindi marinig. Pero sapat na iyon kay Miguel. Niyakap siya nito ng mahigpit at sa ilalim ng malamig na hangin ng Antipolo, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang panibagong pangako ang kanilang binuo. Isang pangakong kahit anong pagsubok, sabay nilang haharapin. Ngunit hindi nagtagal ang saya ng gabing iyon. Kinabukasan, sa bahay ni Miguel sa Forbes Park, naganap ang isang formal na salo-salo kung saan ipinakilala niya si Eli bilang kanyang fiancé. Naroon ang ilang miyembro ng board ng kumpanya, mga kilalang negosyante, at syempre si Doña Carmela. Sa pag-upo ni Eli sa tabi ni Miguel, ramdam niya agad ang bigat ng mga mata sa paligid. Anong sabi mo? Engaged? Malamig na tanong ni Doña Carmela habang hawak ang isang baso ng white wine. Oo ma, sagot ni Miguel na may ngiti. Sinagot na ako ni Eli kagabi. Tahimik ang paligid, pero ang katahimikan ay tila isang balong malalim. Walang kasiguruhan kung hanggang saan ito huhulog. Hindi ba masyadong mabilis? Tanong ng isa sa mga tita ni Miguel. Ilang buwan pa lang kayong nagkakailala. At marami pa tayong hindi alam tungkol sa batang yan. Sabat naman ang isa pa. Si Eli, bagamat nanginginig ang kamay, ay pilit na ngumiti at nanatiling nakaupo ng maayos. Doon na pumutok ang galit ni Doña Carmela. Anak, kung gusto mong wasakin ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin, sige, pero huwag mong isipin na magpapakumbaba ako para sa babaeng yan. Tumayo siya mula sa kinauupuan at lumapit kay Eli. Sa tingin mo ba makakapasok ka sa pamilya namin dahil lang sa isang simpleng oo? Mama, tama na, sabat ni Miguel. Hindi mo kilala si Eli. Hindi mo alam kung gaano siya kabuting tao. Mas lalo akong natatakot anak, sagot ni Doña Carmela. Ang mga taong hindi mo kilala ang pinakamapanganib. Hindi nagsalita si Eli. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang anumang isagot niya ay lalong magpapalala ng sitwasyon. Sa halip, tahimik niyang inabot ang kamay ni Miguel sa ilalim ng mesa. Isang paalala na kaya niyang tumayo basta't hindi siya nag-iisa. Makalipas ang ilang araw, tila pumutok na ang galit ni Doña Carmela. Nakipagkita ito sa mga investors at nag-alok na ilipat ang kanilang kapital sa ibang kumpanya
kung hindi ititigil ni Miguel ang engagement. Isa-isa, ilang partnerships ang biglang umurong. Mismong PR team ng kumpanya ay nahati ang opinyon. Dapat bang ipagpatuloy ang relasyon o mag-focus muna sa pag-ayos ng imahe ng kumpanya? Wala tayong dapat ikahiya. Matigas na wika ni Miguel sa isang emergency board meeting. Hindi dahil sa social class ng fiancé ko ay bababa ang dignidad ng kumpanya natin. Mas bumababa ang tingin ko sa inyong lahat na madaling magpaikot sa opinyon ng iilan. Samantala, si Eli ay tahimik na bumalik sa trabaho sa butik. Walang engagement party, walang announcement sa social media. Para sa kanya, sapat na ang pangakong binitawan sa gabing tahimik sa harap ng ilaw ng syudad. At habang muling tinatahi ang laylayan ng isang wedding gown para sa ibang bride, ngumiti siya sa sarili. Kahit gaano kagulo ang mundo, minsan sapat ng isang salitang oo para maging buo muli ang puso ng isang babaeng matagal nang pilit hinuhubog ng kahirapan. Kahit engaged na, hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Eli. Walang engagement shoot, walang formal na pahayag mula sa pamilya ni Miguel, at lalong wala ang tradisyonal na pagyakap ng biyenan sa kanyang magiging manugang. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit pa rin niyang ituloy ang pagpaplano ng kanilang kasal. Tahimik, simple at ayon sa kakayahan nila kahit pa sabihing milyonaryo ang kanyang mapapangasawa. Isang Sabado ng umaga, lumakad si Eli mag-isa papuntang Luningning Bridal Couture, ang butik kung saan siya mismo nagtrabaho ng ilang taon. Dala niya ang isang sketchpad, isang lumang bag, at isang inaasam na pag-asang baka sakaling kahit papaano, may bahagi ng buhay niyang dating simpleng mananahi ay maging bahagi ng kanyang sariling kasal. Pagbukas pa lang ng tinto, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ng receptionist. "Oh, Eli, ikaw pala yan. Akala ko may client." "Client po ako ngayon," sagot niya ng mahinahon. Sa loob, may ilang staff na kilala pa rin niya, ngunit wala ni isang lumapit. Ang dating kasamang nagtatahi sa tabi niya, umiwas ng tingin. Ang isang baguhang designer na tinuruan pa niya noon, tumawa ng pabulong kasama ng isa pang staff. "Ayan na yung sikat, bride na raw ng CEO. Dati tagalinis lang ng floor yan." Narinig ni Eli ang mga salitang iyon, pero pinili niyang hindi umimik. Sa halip, dumiretso siya sa katalog ng mga ready-to-wear gowns at nagsimulang tumingin. "Bakit dito ka pa bumili ng gown? Hindi ba dapat Vera Wang na ang level mo ngayon?" Biglang sambit ni Melay, isa sa mga dating senior staff. "Hindi naman po siguro sukatan ang brand sa pagmamahal," sagot niya, sabay ngiti. "Tsaka gusto ko, may sariling kamay ko sa gown ko." Tumango si Melay pero halata sa tono ng tinig na may pangumutya pa rin. Naghanap si Eli ng puping satyong na tela. May disenyo na siya sa isip, hindi marangya, hindi ring sobrang payak. Gusto lang niya ng gown na ipapakita ang sarili niyang kwento. Isang babaeng lumaban hindi sa pamamagitan ng pangalan, kundi sa tahimik na dignidad. Habang kinukonsulta niya ang isang apprentice tungkol sa sukat, may pumasok na bagong kliyente sa shop. Isang mayamang ginang na palaging kinatatakutan ng lahat tuwing bumibisita. Si Madam Eloisa del Rosario, isang retiradong diplomat at isa sa matagal ng suki ng butik. "Sino ang gagawa ng gown ng bride na to?" tanong niya sabay turo kay Eli. "Client po siya, ma'am, pero siya rin po yung nagtatahi dati rito," sagot ng receptionist. Lumapit si Madam Eloisa. "Ikaw pala si Elista Maria." Tumango si Eli, nagulat sa pagkilala ng ginang. "Naalala kita, ikaw yung gumawa ng detalye sa neckline ng gown ng pamangkin ko 3 taon na ang nakalilipas. Hindi ka bang tumahi noon ng vintage lace na galing pa sa France?" "Opo, ako po yun," sagot ni Eli. "Magaling ka, mas magaling pa sa ilan sa mga tinatawag na designer dito. At ngayon ikakasal ka na pala." Ngumiti si Eli at sa unang pagkakataon sa araw na yon, may mainit na sumalubong sa kanya. "Oo po, nagpaplano na po ako ng simpleng kasal." "Sino ang groom mo?" tanong ng matanda. "Miguel Carrion po," maingat na sagot niya. Napataas ang kilay ng matanda. "Carrion ng Bill Duel?" "Opo," napangiti ang ginang. "Masaya ako't may babaeng tulad mo ang pinili ng isang tulad niya. Huwag mong ikahiya ang pinanggalingan mo, Hija." Minsan,
Mas matibay pa ang pundasyon ng isang damit kung gawa sa lumang tela na pinagtitiyagaan. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Madam Eloisa at nagbulong. Kung kailangan mo ng tulong sa gown mo, may kilala akong modista sa Europe. Pero kung ako ang tatanungin mo, kaya mo naman yan. Magtiwala ka sa kamay mo. Kinagabihan namang nasa boarding house si Eli, inilatag niya ang sketchpad at nagsimulang iguhit ang gusto niyang suotin sa kanyang kasal. Sa bawat linya, bawat laylayan, inilalagay niya ang mga alaalang nagpatatag sa kanya. Ang paghuhugas ng kamay sa palanggana matapos manahi, ang pagpapakain ng lugaw sa inang may sakit, ang tuwa ng mga kapatid tuwing may bagong gamit pang eskwela. Hindi ko kailangan ng Vera Wang o Marchesa, bulong niya. Ang kailangan ko lang ay gown na totoo, tulad ng pagmamahal namin ni Miguel. Habang patuloy siyang gumuguhit, isang tawag ang dumating. Si Miguel. Love, okay ka lang ba? Ang tahimik mo ngayon. Okay lang ako. Medyo maraming naiisip lang, sagot niya. May kailatan ka ba? Wala. Gusto lang kitang sabihin. I reserved the church date na. May schedule na tayo. Ready ka na ba? Tumigil siya sa pagguhit. Tumingin siya sa kanyang sariling kamay na puno pa ng tracing lines. Hindi pa ako handa sa lahat ng mata ng mundo, pero handa akong maging asawa mo. Pagkababa ng tawag, huminga siya ng malalim. Sa labas ng bintana, malamlam ang liwanag ng poste at tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Eli, may umuusbong na liwanag. Liwanag ng paninindigan, ng paglikha, at ng pag-ibig na kahit paulit-ulit man saktan, ay marunong pa ring mangarap. Makalipas ang isang linggo mula nang pumasok si Eli sa bridal boutique bilang bride-to-be, unti-unti siyang bumalik sa regular na takbo ng kanyang araw. Naging mas madalas ang pagtatari niya sa bahay gamit ang makinang minanapa sa kanyang lola. At mas naging abala rin siya sa paggawa ng sariling wedding gown. Kasabay ng pag-aasikaso ng simpleng reception, listahan ng mga bisita at mga legal na dokumento. Wala siyang wedding planner. Wala ring sekretarya. Siya lang, isang dulpen, isang notebook at isang bungkos ng mga alaala na pilit niyang iniaayos para maging maayos ang hinaharap. Isang hapon, habang abala siya sa pagbuburda ng mga bulaklak sa laylayan ng gown, may dumating na SUV sa labas ng bahay nila. Bumaba roon ng isang babaeng may edad na, nakasuot ng simple ngunit eleganteng kasuotan, si Madam Eloisa. Eli, pwede ba kitang makausap sandali? Tawag ng ginang mula sa gate. Nagulat si Eli, pero agad siyang tumayo, binuksan ang gate at pinatuloy sa maliit nilang sala. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Nam, bagalang niyang tanong, habang iniaabot ang isang basong tubig. Napadaan lang ako para personal na sabihin ito sa iyo, sagot ni Madam Eloisa. Simula nang makilala kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Hindi ako madaling humanga, Eli, pero ang tapang mo, bihira yon. Napayuko si Eli. Maraming salamat po, ma'am, pero hindi po ako matapang. Ginagawa ko lang ang tingin kong tama. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako narito, sambit ni Eloisa. Gusto kitang ipakilala sa ilang mga kaibigan ko, mga retiradong diplomat, general at mga matagal ng kaibigan sa serbisyo. Isa ako sa mga ninang ng ilang batang nabing matagumpay ngayon. Gusto ko, kung papayag ka, maging taga-suporta rin nila sa kasal mo. Nanlaki ang mata ni Eli. Ma'am, bakit po ako? Hindi po ba parang ang laki ng pagitan? Ang respeto, iha, hindi yan nasusukat sa estado. Ikaw ang klase ng tao na dapat tularan. At kung ang mundo ni Miguel ay puno ng mga taong marunong lamang ngumiti sa mga kapwa may kaya, ikaw naman ay paalala na may mga taong tumatayo kahit salat sa lahat. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting dumating ang suporta ng mga bagong kakilala. Isang dating general ang nagpatawag ng tailor para sukatin si Miguel ng barong. Ang lalaking may paninindigan sa pag-ibig, dapat kasing tikas din sa kasal, sabi nito. Isang dating konsul ang nag-donate ng imported na tela para sa veil ni Eli. Nakita ko na ang maraming brides sa mundo, pero iilan lang ang may lakas ng loob na tumahi ng sarili nilang wedding gown. Hindi man halata sa labas, sa likod ng simpleng pamumuhay ni Eli ay may lumalawak na komunidad ng mga taong tahimik na lumalaban para sa kanya. Hindi ito mga ordinaryong ninong at ninang.
Sila'y mga respetadong personalidad na hindi basta-basta pumapanig sa kahit sino. At ngayon sila ang tahimik na pananggalang niya laban sa mga mapanghusga at mapanlinlang. Isang gabi, habang nakaupo si Eli sa mesa, dumating si Miguel. Hindi to nag-text o tumawag. Bigla na lang sumulpot sa pinto na parang batang may dalang sikreto. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Eli. "Nag-aalalang baka may masamang balita." "Wala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may milagro ngayong araw." Umupo si Miguel sa harap niya. Inilapag ang isang papel, isang liham mula sa mga miyembro ng Board of Trustees ng Carrion Buildwell Corporation. Nagpatawag sila ng special meeting at sa halip na questioning me about our engagement, naglabas sila ng pahayag, full support sa kasal natin. Hindi makapaniwala si Eli. "Paano nangyari yon? Akala ko halos lahat sila ay nasa panig ng mama mo?" Apparently, sagot ni Miguel habang pinapasa ang isa pang dokumento. Isang grupo ng retired government officials ang nagpadala ng liham ng suporta sa kanila. Pinagdiinan nila na ang paninindigan sa personal na buhay ay hindi dapat maging dahilan para itapon ang isang CEO na may integridad at vision. Hindi na napigilan ni Eli ang luha niya. "Hindi ako makapaniwala. Ang mga taong hindi ko kilala, sila pa ang unang naniwala sa akin." "Hindi yan dahil hindi ka kilala," sagot ni Miguel, "kundi dahil sapat na yung narinig nila tungkol sa'yo para malaman nilang ikaw ang tama." Habang naglalapit ang araw ng kasal, mas lalo ring nararamdaman ni Eli ang panibagong sigla. Ang mga dating nagdududa, ngayoy tahimik na. Ang mga dating tumatawa sa kanya, ngayoy wala nang masabi. Maging ang mga kapitbahay nila ay nagsimulang magpakita ng suporta. Isang tricycle driver ang nag-alok na ihatid siya sa simbahan sa araw ng kasal kung sakaling walang sasakyan. "Ate Eli, ikaw ang inspirasyon ng mga kagaya namin," sabi nito. Sa huling araw ng fitting ng gown, habang tinitingnan ni Eli ang sarili sa salamin, hindi na niya nakita ang dating mananahing inaapi at pinagdududahan. Nakita niya ang isang babaeng matatag, marunong tumanggap ng sakit, at higit sa lahat, babaeng minahal at ipinaglaban. "Ready ka na ba?" tanong ni Miguel habang hawak ang kurtinang naghihiwalay sa fitting room. "Matagal na," sagot ni Eli, sabay lakad papalapit sa kanya. "At hindi lang ako handa. Alam ko na rin ngayon kung sino ako. Hindi lang bilang nobya mo, kundi bilang sarili kong babae." At sa bawat hakbang nilang sabay sa maliit na fitting room na iyon, tila ba simula na ito ng mas malaking yugto ng kanilang buhay. Isa kung saan ang respeto ay hindi ipinipilit kundi pinatutunayan. Magdamag na maingay ang paligid ng bahay nila Eli sa Bacoor. Hindi dahil sa handaan o kasiyahan, kundi dahil sa mga kapitbahay na abalang-abala sa pakikialam. Sa pakikinig sa bawat usapan, sa pagtatanong kung tutuloy pa ba talaga yung kasal? Sa gitna ng lahat ng ito, si Eli ay abalang-abala sa pagbabalot ng mga regalo para sa mga kapatid, pag-aayos ng ilang sulok ng bahay at pagtatahi ng huling butones sa sarili niyang wedding gown. Tahimik lang si Eli. Hindi siya excited. Hindi rin siya kinakabahan. Ang totoo, ang laman ng isip niya ay kung kakayanin ba niyang ngumiti kinabukasan. Sapagkat ilang oras bago magtapos ang araw, isang bisitang dumating na hindi niya inaasahan. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Doña Carmela, naka-sunglasses, nakapantalong beige, at isang mamahaling blouse na hindi uso sa lugar na iyon. Sa likod niya ay isang lalaking mukhang bodyguard, tahimik lang at nakatayo sa gilid. Napalunok si Eli. "Magandang hapon po," bati niya. Nanginginig ang tinig. Hindi ito sinagot ng matanda. Dumiretso lang ito sa loob, na para bang may-ari ng bahay. "Upo po kayo," alok ni Eli. Kahit kabado, umupo si Doña Carmela at sa kanya lang inalis ang sunglasses. Malamig ang tingin, diretsyong tumingin kay Eli. "Ayoko nang paikot-ikot pa, Eli. Dumiretso na tayo." Tumango si Eli, bagamat wala pa siyang naiintindihan. "Hindi mo kailangang ituloy ang kasal bukas," panimula ng ginang. "Lahat ng gastos ako na, pati pamilya mo ibibigay ko ng bahay. Ang mga kapatid mo, isasama ko sa private school. Ang nanay mo ipa-confine ko sa St. Luke's. Pero wag mo nang pakasalan ang anak ko." Naniga si Eli.
Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng maliit nilang sala. Hindi siya agad nakasagot, ngunit sa puso niya, nagkakagulo ang lahat. Hindi dahil sa alok, kundi dahil sa kahulugan ng bawat salitang iyon, na sa mata ni Doña Carmela, wala siyang halaga, kundi isang problema na kailangang bayaran para mawala. Mahal ko po si Miguel, sagot ni Eli. Mahina pero buo ang tinig, at hindi po ako papayag na ibenta ang prinsipyo ko sa kahit anong halaga. Napailing ang ginang, tumayo, at iniabot ang isang envelope. Kung hindi mo tatanggapin to, huwag mong sisisihin ako sa mangyayari bukas. At bago pa makasagot si Eli, lumabas na ito ng bahay na para bang siya ang nanalo sa laban. Pagkaalis ni Doña Carmela, parang sumikip ang buong bahay. Tahimik ang paligid, pero parang nag-e-echo sa tenga ni Eli ang banta ng matanda. Pumasok siya sa kwarto ng ina na nooy natutulog. Naupo siya sa gilid ng kama at pinunasan ng pinsing ito. Ma, kung sakaling hindi matuloy to bukas, sana maintindihan mo. Hindi ko ipinagpalit ang pangarap natin. Pinaglaban ko lang ang sarili ko. Pero bago siya lumabas ng silid, nagising ang kanyang ina. Anak, mahina nitong tawag. Ano yun ma? Tanong niya. Gusto ko lang sabihin kahit anong mangyari bukas, kahit umulan, bumagyo o walang dumating, proud ako sa'yo. Napaluha si Eli. Ma, paano kung hindi ako tanggap ng mundo niya? Hindi mo kailangan tanggapin ang buong mundo, anak, sagot ng ina. Ang mahalaga, tanggap mo ang sarili mo. Ang pagmamahal, hindi sinusukat sa yaman. Sinusukat yan sa tibay ng loob. Mahigpit ang yakap ni Eli sa ina niya. Doon lang siya humagulgol, na ibinuhos ang lahat ng takot na kinikimkim niya mula pa noon. Kinagabihan, habang halos lahat ng bride-to-be ay inaasikaso ang rehearsal dinner o nagpapabeauty sa hotel, si Eli ay tahimik lang na nakaupo sa harap ng makinang panahi. Katabi niya ang kanyang sariling gown, puting satin na may burdang bulaklak sa laylayan. Gawa sa kamay niyang may kalyo, sinulid na mura lang ang halaga at puntas na galing lang sa Divisoria. Tumigil siya sa pananahi at tiningnan ang sarili sa maliit na salamin. Walang make-up, walang hikaw, walang luho. Ngunit sa mga mata niya, may isang uri ng tapang na hindi mabibili kahit sa pinakamahal na jewelry shop. 9:00 na ng gabi nang dumating ang dalawang kapatid niyang lalaki. May dalang maliit na cake at isang kandilang kulay asul. Ate, para sa'yo to, sabi ng bunso. Advance celebration, dagdag ng pangalawa. Baka bukas, busy ka na. Napangiti si Eli, bagamat may bahid pa ng pagod sa mukha niya. Salamat mga anak, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan kahit maging asawa na ako. Nagyakapan silang tatlo, sabay-sabay nilang hinipan ang kandila. Pagkatapos ay bumalik si Eli sa kwarto. Inilabas ang isang lumang kahon at kinuha ang singsing ng kanyang lola. Isang lumang gintong payat na may maliit na batong kulay rosas. Ito ang isusuot niya bukas, hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil sa kwento ng katatagan na dala nito. Bago matulog, sinulatan niya ng liham si Miguel. Hindi ito dahil sa duda. Gusto lang niyang masabi ang laman ng puso niya bago ang lahat magbago. Miguel, kung bukas ay hindi na tayo makapagsalita, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi dahil CEO ka, hindi dahil sinagip mo ako sa kahirapan, kundi dahil nakita mo ako, yung tunay. At ipinakita mo sa akin na may mga taong kaya tayong tanggapin kahit hindi tayo perpekto. Kung walang kasal, mahal pa rin kita. Kung may kasal, panghabang buhay kitang mamahalin. Pagkapatong niya ng liham sa ibabaw ng kanyang sketchpad, humiga siya sa kama. Hindi siya natulog agad. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim, at sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumulong siya sa hangin. Laban lang, Eli. Kaya mo to. Kaya mo to. At habang tulog ang buong paligid, isang matatag na babae ang humihinga ng malalim, naghahanda sa bukas na hindi niya tiyak, pero siguradong hindi niya tatakbuhan. Maaga pa lang ay gising na ang buong bahay ni na Eli. Tahimik ngunit puno ng tensyon ang paligid. Walang masiglang musika, walang sabay-sabay na tawanan. Tanging kaluskos ng plansa, mahinang lagitik ng plansa sa telang puti, at paghigop ng sabaw ng lugaw ang maririnig sa maliit nilang bahay. Ang nanay niya, kahit mahina pa, ay pilit na bumangon para lang masilayan ang anak na ikakasal. Anak, halika rito.
Tawag nito habang si Eli ay inaayusan ng buhok ng kapitbahay nilang parlorista. Lumapit si Eli at marahang yumuko para mahawakan ang kamay ng kanyang ina. "Ang ganda mo, parang hindi kita anak," biro ng matanda. Napangiti si Eli, pilit itinatago ang kaba. "Ma, salamat sa lahat. Kung wala ka, hindi ko mararating to." Matapos ang ilang oras ng paghahanda, isang lumang SUV ang sumundo kay Eli. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon sa labas, nag-aabang ng bride na minsang tinawag nilang mananahilang. Ngunit sa araw na ito, sa kanyang simple ngunit eleganteng gawa sa kamay na gown, tila isang prinsesa si Eli na hindi dumaan sa palasyo, kundi sa pawis at tiwala sa sarili. Habang sakay siya sa sasakyan, pinagmamasdan niya ang mga pamilyar na kalye. Dito siya tumakbo noong bata pa. Dito siya tumilaok ng tawa sa ulan. Dito siya nangarap sa bawat gabi. Pagdating sa simbahan, marami na ang naroroon. May ilang media na tahimik lang sa gilid. May mga kilalang personalidad na bihirang makita sa ganitong uri ng kasal. Nandoon ang mga retiradong general, konsul at diplomat na tahimik lang na nakaupo sa harap. Wala si Doña Carmela sa mga unang upuan. Hindi rin siya nakita sa paligid. Si Miguel naman ay nakatayo sa altar, suot ang makinis na barong. Tila walang bahid ng kaba, pero sa kanyang mga mata, halata ang lalim ng paghihintay. Nagsimulang tumugtog ang Canon in D. Lumakad si Eli papasok ng simbahan, tangan ang sariling bouquet na siya rin ang nag-ayos. Buong lugar ay natahimik. Maging ang mga nagdududa sa kanya noon ay di makapaniwala sa nakikita. Isang babaeng may sariling tapang, kagandahang galing sa loob, at tindig na kayang tumapat sa kahit sinong mayayaman. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad niya sa aisle, isang sigaw ang gumulantang sa lahat. "Itigil yan! Lumingon ang lahat!" Sa likuran, bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Mula roon ay pumasok si Doña Carmela, nakasuot ng itim na bestida at perlas. Hawak ang isang maliit na supot na tila may lamang likido. "Hindi ko hahayaan na ang anak ko ay pakasalan ang isang babaeng hindi namin kauri," sigaw ng matanda. Tumigil si Eli sa paglalakad. Si Miguel ay mabilis na bumaba mula sa altar at humakbang patungo sa ina. "Mama, tama na." "Tama na. Please." Ngunit hindi na ito napigilan. Inilabas ni Doña Carmela ang supot ng putik, hango mula sa paso sa labas ng simbahan. At sa harap ng lahat, inihagis niya ito kay Eli. "Ito ang bagay sa'yo, dumi ka lang sa buhay namin." Nagtilian ang mga bisita. Ang putik ay tumama sa laylayan ng gown ni Eli at tumulo sa makinis na sapatos niya. Tumigil ang tugtog. Tumigil ang mundo. Tahimik lang si Eli. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umiyak. Nakatayo lang siya, nakatingin sa kanyang sapatos na unti-unting tinatabunan ng putik. At bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tinig ang narinig sa loob ng simbahan. Walang sinumang babae ang may karapatang tratuhin ng ganyan sa sariling kasal. Lahat ay lumingon. Sa bukas na pintuan ng simbahan ay sunod-sunod na pumasok ang 10 lalaki. Nakabarong, matipuno ang tindig, may earpiece sa tainga, mga personal guards. Tahimik silang pumasok, sabay-sabay na tumindig sa magkabilang gilid ng aisle. Ang kanilang leader ay lumapit kay Eli, humarap kay Miguel at sabay sabing, "Kami po ang itinakdang magbantay sa bride. Direktang utos po mula sa mga ninong." Nagulat ang lahat, maging ang mga bisita, pati ang mga staff ng simbahan ay di makapaniwala sa eksenang nasasaksihan. Lumingon si Doña Carmela na mutla. "Sino kayo?" tanong niya. "Kami po ay mga dating security detail ng mga diplomat at ambasador na ninong sa kasal na ito. At may pahintulot kaming panatilihin ang kaayusan sa seremonyang ito." Ilabas niyo siya. Sabay-sabay na lumapit ang 2 lalaki kay Doña Carmela. Walang puwang ang ganitong klase ng pagtrato sa simbahan. "Miguel, hindi mo ba ako pipigilan?" sigaw ni Carmela halos paus na. "Mama, ikaw na ang huminto. Tama na. Masyado ka nang lumampas." Sagot ng anak habang yakap ang nanginginig na si Eli. Lumapit ang isa sa mga ninong, isang dating ambasador, at lumapit kay Eli. "Anak, ayos ka lang ba?" Tumango si Eli. "Pasensya ka na sa nangyari. Sa harap ng Diyos, walang sino man ang may karapatang bastusin ka." At sa muling pagtugtog ng organo,
Sinamahan si Eli ng mga gwardya na tila mga tagapagtanggol na hindi niya kailanmang inasahan. Tinuloy ang lakad sa aisle kahit basa ng putik ang laylayan ng kanyang gown. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam ng lahat ang matibay na damdaming hindi na kayang sirain ng yaman, galit o pagmamataas. Pagdating sa harap ng altar, humarap si Eli kay Miguel. "Pasensya ka na, madumi ang gown ko." "Hindi ko yan nakikita," sagot ni Miguel. "Ang nakikita ko lang ay ang babaeng pinangarap kong mahalin habang buhay." At sa gitna ng simbahan, sa harap ng Diyos at ng lahat ng nakasaksi ng katatagan ng loob ni Eli, nagsimula ang seremonyang hindi kailanman makakalimutan. Hindi dahil sa putik, kundi dahil sa linis ng pag-ibig na pinili nilang ipaglaban. Hindi pa man tapos ang seremonya, ay abala na ang mga bulungan sa loob ng simbahan. Mula sa mga bisitang may sinumpaang pwesto sa harapan, hanggang sa mga nakatayo sa gilid na dumalo lang para makisilip, lahat ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang bride, hinagisa ng putik sa harap ng altar. Ngunit sa halip na mapahiya, ay itinindig ng 10 lalaking tila galing sa mga eksena ng diplomatiko at militar. Habang binabasa ng pari ang mga panata ni na Eli at Miguel, nanatiling nakaposisyon ang mga gwardya. May ilang nakabantay sa pinto, ang iba sa gilid ng altar, at isa ay tahimik na nakapwesto sa choir loft, tila nakamasid sa kabuuan ng lugar. Hindi ito eksena mula sa isang marangyang kasal, kundi isang seremonyang pinrupektahan ng mga taong may malalim na pagpapahalaga sa dangal at pagkatao ng bride. Nang matapos ang kasal, bago pa man maabot ng mga press photographer ang bagong kasal para kuhanan ng litrato, lumapit sa kanila ang isang lalaking may edad, naka-formal barong na may medalyang palatandaan ng mataas na katungkulan sa serbisyo. "Eli," wika niya, "ako si General Soriano. Ako ang tumayong tagapag-ugnay ng mga nag-organisa ng security mo ngayon. Kaibigan ako ni Madam Eloisa at ninong mo rin ngayon kung tatanggapin mo." Nagkatinginan sina Eli at Miguel. "Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat," sagot ni Eli. "Hindi niyo po ako kailangang protektahan ng ganito. Ang mga taong may dangal ay hindi dapat pinapabayaan. At kung sa araw ng kasal mo, may maglalakas loob na sirain ang respeto mo bilang babae, bilang tao, tungkulin naming panindigan ang panig ng tama," sagot ng general. Lumapit pa ang isa pang retiradong ambasador, si Consul de la Peña. Dala ang isang makapal na sobre. "Huwag mong tanggihan ito, Hija," aniya. "Ito ay kolektibong regalo ng lahat ng bagong ninong at ninang mo. Hindi para sa pagpapayaman, kundi para sa pag-uumpisa ng isang bagong yugto. Ikaw ang babae na dapat tularan sa mga panahong ito." Hindi na napigilan ni Eli ang luha niya. Hindi dahil sa halaga ng sobre, kundi sa bigat ng mensahe na may mga taong hindi lang nanood sa laban niya, kundi pumuwesto sa likuran niya nang hindi na hinihingi. Tahimik lang si Miguel. Hinahawakan ang balikat niya, pinagmamasdan ng babae sa harap niya na hindi kailanman nagpababa sa sarili kahit ilang ulit siyang pinilit apihin. Sa labas ng simbahan, nagtipon ang mga reporters. "Miguel, Eli, paki-explika naman po ang nangyari kanina," tawag ng isa. "May karahasan po ba sa kasal? Sino po ang mga lalaking nakabarong? Military po ba? May security threat po ba sa bride?" Ngunit imbes na si Miguel ang sumagot, si General Soriano ang humarap. "Walang krimen, wala ring karahasan. Ang nangyari lang ay isang ina ang di pa rin matanggap ang desisyon ng kanyang anak. Pero ang bride day to, hindi kailanman yuyuusap ang babastos. Kaya kami narito para ipaalala na sa bansang ito, may mga panata pa ring tinutupad at isa na roon ay ang paninindigan para sa karapatang pantao." Walang nasagot ang media. Tahimik silang nagsimula ng kuha ng litrato, pero wala na silang mahanap na kontrobersya. Sa halip, isang larawan lang ang malinaw sa bawat kuha. Si Eli, suot ang puikang gown, nakatayo sa harap ng simbahan, hawak ang kamay ni Miguel, habang sa likod nila ay isang linya ng mga gwardyang parang pader na hindi matitibag. Pagdating sa resepsyon na ginanap sa isang maliit ngunit eleganteng function hall na inihanda ni Miguel, mas naging tahimik ang selebrasyon. Walang malalakas na tugtugan, walang engranding fireworks, ngunit ang bawat panauhin ay may bitbit na respeto. Naglakad si Eli sa gitna ng hall, walang ibang alahas kundi ang singsing na nilagay ni Miguel sa kanyang daliri. Habang naghahain ng simple ngunit masarap na pagkain,
May lumapit kay Eli na isang batang babae. Hawak ang nanay nito. Ate Eli, ikaw po ba yung tumahi ng damit ng mama ko dati? Tanong ng bata. Ngumiti siya. Oo, ako yun. Gusto ko pong matutong manahi gaya mo, sabi ng bata. Napahawak sa dibdib si Eli. Gusto mong matutong manahi? Tanong niya. Tumango ang bata. Mas maganda yan kaysa sa kung anumang mamahaling gown, sagot ni Eli. Kasi ang damit na gawa sa tiyaga, hindi basta-basta kinakalawang. Kinagabihan, habang nagbibihis si Eli sa dressing room, pumasok si Miguel at marahang isinara ang pinto. Love, tawag niya. Salamat, dahil hindi mo ako pinili para sa kung ano lang ako. Pinili mo ako kahit galit sa iyo ang ina ko. Pinili mo ako kahit lahat sila nagsabing hindi mo dapat. Hindi kita pinili dahil sa pagsuway, sagot ni Miguel. Pinili kita dahil ikaw ang totoo. At kung may ituturo tayong dalawa sa magiging anak natin balang araw, sana ito yon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Nagyakapan sila sa loob ng kwarto. Sa labas, naroon pa rin ang mga gwardiya. Hindi na bilang tagapagtanggol, kundi bilang mga saksi. Saksi sa isang kasal na hindi lang isinulat sa papel, kundi sa paninindigan, sa tapang at sa dignidad ng isang babaeng piniling maging malinis kahit ilang ulit siyang pinutikan. Umipas ang ilang araw matapos ang kasal, ngunit ang balita tungkol sa eksenang naganap sa simbahan ay patuloy pa ring pinag-uusapan. Hindi man ito ipinalabas ng buo sa telebisyon, kumalat ang ilang kuhang video sa social media kung saan kitang-kita ang hagis ng putik, ang pagpasok ng mga gwardya at ang hindi matinag na postura ni Eli habang tinatanggap ang lahat ng iyon ng walang kapalit na galit. Ngunit kung inaasahan ng marami na itutuloy ng bagong kasal ang engrandeng honeymoon o panibagong buhay sa ibang bansa, taliwas ang naging desisyon ni na Eli at Miguel. Imbes na magtungo sa malalayong lugar, pinili nilang bumalik sa tahimik na bahay sa Bacoor. Hindi ito para umiwas sa tao o sa media, kundi para mag-umpisa muli sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan buo si Eli bilang siya, hindi bilang asawa ng mayaman, kundi bilang sarili niya. Sa unang umaga bilang mag-asawa, maagang nagising si Eli. Bumaba siya ng bahay, tinimplahan ng kape ang nanay niya at pinainit ang lugaw para sa mga kapatid. Si Miguel ay naroon lang sa gilid ng kusina, nakasuot ng shorts at sando at abala sa pag-aayos ng sirang gripo. Wala nang driver, wala nang yaya, biro ni Eli. May asawa ka na kasi, sagot ni Miguel, sabay kindat. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga usaping hindi pa rin naibubukas. Hindi pa rin nagpapakita si Doña Carmela mula ng araw ng kasal. Ayon sa isa sa kanilang mga kaibigan, umalis daw ito papuntang Spain kinabukasan ng kasal. Bitbit ang galit at sama ng loob. Hindi na ito nagbigay ng kahit anong mensahe. Si Miguel, bagamat nasasaktan, piniling tumahimik. Hindi mo ba siya namimiss? Tanong ni Eli isang gabi habang nakaupo sila sa bubungan. Pinagmamasdan ang pituin. Siyempre, nanay ko siya, sagot ni Miguel. Pero hindi ko na maibabalik pa ang dati. Hindi ko kayang laruin ang konsensya ko para lang mapalapit ulit. Nagsimula rin ang ilang pagbabago sa kumpanya. Si Miguel, bagamat nananatiling CEO, ay bumitaw na sa ilang board meetings. Mas pinili niyang ituon ang panahon sa panibagong proyekto. Isang foundation na tutulong sa mga babaeng mananahi, mga single mom at mga batang gustong matuto ng kabuhayan. Sa ilalim ng pangalan ni Eli, itinatag nila ang tahi ng pag-asa. Hindi ko po kaya yan, wika ni Eli nang una itong ialok ni Miguel. Hindi ako sanay sa kamera. Sa mga speech, hindi mo kailangang magsalita, sagot ni Miguel. Ang kailangan lang, andun ka. Yung makita ka ng mga batang babae na tulad mo dati. Sapat na yon para maniwala silang kaya rin nila. At sa unang buwan ng operasyon ng foundation, dumagsa ang mga aplikante. Mga dalagang nagtapos ng ALS, mga ina na iniwan ng asawa, at mga kabataang ayaw ng umasa sa limos ng gobyerno. Isa sa kanila, si Riza, ay dating taga-kanto ng Baklaran, na ngayon ay nagtatahi ng mga eco bags para sa isang exporter na naging partner ng foundation. Kung hindi dahil kay Ate Eli, wala akong ganitong pag-asa.
Sambit nito sa isang interview. Samantala, sa tahanan ni Eli, unti-unti na ring umaayos ang buhay. Ang nanay niya ay regular nang nagpapatingin sa doktor. Ang mga kapatid ay nasa pribadong paaralan salamat sa suporta ng ilang kaibigang ninong. Ngunit sa kabila ng biyayang natatanggap, nananatiling simple ang pamumuhay ni Eli. Hindi siya lumipat sa mansyon ni Miguel, hindi siya bumili ng kotse. Nanatili siyang abala sa harapan ng makina, naghahanda ng tsaa para sa mga bisita, at gumagawa ng damit para sa mga batang nangangarap magsuot ng kanilang unang uniforme. Isang araw, habang abala siya sa pagtatahi, may kumatok sa gate. Nang buksan niya ito, nanigas siya sa kinatatayuan. Naroon si Doña Carmela, nakasuot ng puting blouse at itim na palda. Wala itong alalay, wala ring alahas. Sa mata nito ay pagod, ngunit hindi na galit. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ng matanda. Tumango si Eli. "Opo, tuloy po kayo." Tahimik ang dalawa habang nagkakape sa loob ng sala. Si Miguel ay wala sa bahay noon. "Pasensya ka na," panimula ni Carmela. "Hindi ko kailanmang inakala na darating ang araw na ako mismo ang lalapit sa'yo." "Hindi ko po inaasahan ito," sagot ni Eli. Mahina ang tinig, "pero hindi ko rin po kayo sinara sa puso ko." Inilabas ng matanda ang isang lumang kahon. "Ito ang wedding gown ko. Ginamit ko noong kasal ko sa tatay ni Miguel. Hindi ko na ito kailangang suotin pa. Baka gusto mong tahiin muli para sa anak niyo balang araw." Pagkapagdating ng panahon, ako naman ang magiging saksi. Tumulo ang luha ni Eli. Hindi niya alam kung dahil ito sa bigat ng kahapon o sa liwanag ng patawad na unti-unting bumubukas ngayon. Tumayo siya, lumapit kay Doña Carmela at dahan-dahang niyakap ito. Sa unang pagkakataon, hindi bilang biyanan at manugang, kundi bilang dalawang babae na parehong nasugatan at parehong marunong humingi ng tawad. Kinagabihan, habang sabay silang kumakain ng sinaing na kanin, pritong galunggong at kamatis, sinabi ni Miguel, "Mama, masarap yung niluto ni Eli, no?" Tumango si Carmela, ngumiti at sabay sabing, "Parang minana sa akin ang timpla." Sa wakas, matapos ang lahat ng unos, may katahimikang bumalot sa tahanan nila. At sa bawat ngiti, sa bawat hapunan, sa bawat tinahing bagong pangarap, unti-unting binubura ng kasalukuyan ang mapait na nakaraan. Ilang taon ang lumipas mula nang isinuot ni Eli ang sariling tinahing gown. At sa gitna ng putik at panghuhusga, ay pinili pa ring tumindig sa altar. Marami na ang nagbago, marami na ring nawala, kasama na ang mga balitang dati laman ng bawat gossip column. Ngunit ang isang bagay na nanatiling matatag ay ang pamilya na kanilang itinaguyod. Pamilyang hindi batay sa karangyaan, kundi sa pagkakapit-bisig sa gitna ng lahat ng unos. Sa isang matahimik na hapon, sa bagong likhang maliit na sewing classroom sa tabi ng bahay nila sa Cavite, nakaupo si Eli sa harap ng makinang panahi habang nakayakap sa binti niya ang isang batang babae, mahigit 4 na taong gulang. May kulot na buhok, singkit ang mata, at may hawak na maliit na piraso ng tela na pinunit sa luma niyang damit. "Mama, pwede ba to gawing damit ng manika ko?" tanong ng bata. Napangiti si Eli, marahang tinapik ang ulo ng anak. "Sige, basta ikaw ang magdi-design ha." Sabay abot ng lapis. Dumating si Miguel, may bitbit na maliit na brown paper bag na halatang galing sa paborito nilang panaderya. "May pandikoko ako," sigaw niya habang papasok, at agad sinalubong ng yakap ng anak. "Papa, gawa kami ni Mama ng damit para sa manika ko." "Talaga? Aba, mana ka nga sa nanay mo. Magaling sa sinulid." Halakakan ang bumalot sa maliit nilang tahanan, isang tahanang puno ng liwanag at hindi na kailanman dinapuan ng dating bangungot ng pag-aalangan. Sa isang sulok ng dingding naka-frame ang isang litrato, ang larawan ng araw ng kasal nila. Hindi ito glamorosong kuha. May mantsa pa rin ang putik ang laylayan ng gown ni Eli sa litrato. Ngunit sa gitna ng imahe ay isang babaeng nakangiti. Kangan ang kamay ng lalaking, sa kabila ng lahat ay hindi kailanman bumitaw sa kanya. Sa likod nila, nakatayo pa rin ang 10 gwardyang, tila mga tagapagtanggol ng isang simpleng alamat ng katatagan. "Gusto ko pong malaman ng anak natin ang buong kwento." Isang araw ay nasabi ni Eli kay Miguel
habang sila ay nagkakape sa teras. Yang totoo, hindi yung fairy tale version. Dapat lang, sagot ni Miguel. Para malaman niya na kahit hindi perpekto ang simula ng isang pag-ibig, pwede pa rin itong magtapos sa katahimikan at dignidad. Minsan, habang may seminar para sa mga kababaihan sa ilalim ng foundation nilang Tahi ng Pag-asa, inimbitahan si Eli para magsalita. Ayaw sana niya, pero pinilit siya ng mga estudyante at lalo na ng mga ina na dating kagaya niya, may dalang anak, walang asawa, o kaya'y nabigo sa buhay ngunit patuloy pa ring lumalaban. Tumayo siya sa harap ng maliit na entablado, suot ang simpleng blouse at paldang siya rin ang nagtahi. Hindi ako magsasabi sa inyo ng script na pang beauty queen, panimula niya. Kasi hindi ako nanalo ng kahit anong korona, pero siguro nanalo ako sa sarili kong laban. At yung laban na yon, hindi dahil may nagtanggol sa akin, kundi dahil pinili kong huwag umatras kahit ilang ulit akong sinubukang itumba. Tumahimik ang mga nakikinig. May ilang umiiyak. Hindi ko pinangarap mapangasawa ang mayaman. Ang pinangarap ko lang noon ay makapagtahi ng damit na hindi matutunaw sa ulan. Pero sa paglalakad ko sa gitna ng putik nung kasal ko, doon ko na-realize na minsan, ang pinakamamahaling tela ay ang tapang. Pagkatapos ng talumpati, nilapitan siya ng isang binatilyo. Ma'am LA, yung nanay ko po, isa po sa mga estudyante niyo. Dati po siyang labandera, ngayon pong nagtuturo na ng sewing sa barangay namin. Hindi na nakapagsalita si LA. Tumango lang siya habang pinipigilan ng luha. Sa mga ganitong tagpo, doon niya nararamdaman na ang lahat ng sakit at pagod ng nakaraan ay may naidulot na kabutihan. Isang araw, dumalaw si Doña Carmela sa bahay. Hindi na ito bumisita bilang ina ng lalaki, kundi bilang lola ng batang si Lara. Kasama niyang magtahi ang apo habang nakaupo siya sa isang lumang upuan. Tahimik lang na pinagmamasdan ang mag-ina. Eli, wika niya, buti na lang at hindi kita napilit. Kung natuloy yung plano ko, baka ako ngayon ang nag-iisa sa napakalawak na bahay na walang kahit sinong tatawag sa akin ng lola. Hindi sumagot si Eli. Tumango lang siya at muling itinuloy ang pagtahi. Pero sa loob niya, naroon ang isang tahimik na kapayapaan. Yung uri ng kapayapaang hindi madali makamit, pero mararamdaman mo lang kapag hindi ka bumitaw sa totoo mong sarili. Kinagabihan, habang natutulog na si Lara sa tabi nila, yumakap si Miguel sa likod ni Eli. Alam mo ba, bawat araw na tumatagal, mas lalo akong humahanga sa'yo. Bakit naman? Tanong ni Eli. Dahil sa lahat ng dinaanan natin, ikaw yung walang oras na nagpakita ng kahinaan. Mali ka, sagot ni Eli. Maraming beses akong nanghina, pero mas maraming beses akong pinatibay ng pagmamahal mo. Sa labas ng bintana, malamig ang hangin. Wala nang flash ng kamera. Wala nang mga matang mapanghusga at wala na ring pangalang kailangan pang ipaglaban. Ang natira na lang ay isang kwento. Isang kwento ng babae, ng pamilya at ng pag-ibig na lumaban hindi gamit ang kayamanan, kundi ang pagkatao. At si ilalim ng liwanag ng isang tahimik na buwan, sa isang bahay na puno ng tinahing pangarap, natulog ang isang pamilyang binuo ng pag-unawa, hindi ng perpektong simula, kundi ng tapang sa bawat hakbang ng paglalakbay.